Sa isang liblib na bayan, malayo sa kabihasnan at tanging mga matanda lamang ang nakaalam ng mga lihim ng kanilang komunidad, isang magsasaka ang dumating mula sa isang kalapit na bayan. Siya si Mang Tito, isang lalaking may matagal ng tanging hanap buhay, ang magtanim at magbenta ng bawang. Ang kanyang buhay ay tila payak, ngunit sa likod ng kanyang mga simpleng gawain ay isang misteryo na unti-unti niyang matutuklasan. Ang bayan kung saan siya dumating ay isang tahimik at matagal ng komunidad. Dito, halos lahat ng tao ay nakakaalam sa isa't isa, at ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang kwento ng kaligayahan, pagnanasa, at takot. Bagamat ang lahat ay tila masaya at kontento sa kanilang buhay, may mga kwento tungkol sa mga hindi nakikita, mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng agham, ang mga aswang. Magmula sa kanyang pagkabata, si Mang Tito ay lumaki sa isang puok kung saan likas ang kabuhayan sa mga halamang gamot at mga halamang may espesyal na gamit. Dito rin siya natutong magtanim ng bawang, isang uri ng halamang gamot na may kakaibang reputasyon. Alam ni Mang Tito na sa mga bayan na malapit sa kabundukan, ang bawang ay hindi basta-basta tinatanggap. May mga paniniwala ang mga tao na ang bawang ay may kakayahang magtaboy ng masasamang espiritu at mga nilalang ng dilim tulad ng mga aswang. Ang kanyang pagdating sa bayan ay hindi inaasahan ng sinuman. Walang nakakilala sa kanya at ang kanyang mukha ay hindi pamilyar sa mga tao. Pero bagamat ang iba'y nag-aalinlangan, nakatanggap siya ng paanyaya mula kay Lola Ising, isang matandang mang-ugali ng halamang gamot na siyang unang nakaalam ng kanyang layunin. Sinabi ni Lola Ising kay Mang Tito na ang bawang na dala niya ay maaring makapagbago sa takbo ng mga pangyayari sa kanilang bayan, ngunit may kabigatan ang pagtanggap sa naturang halamang gamot. Mahalaga kay Mang Tito ang bawang, hindi lamang dahil ito ay isang halamang gamot, kundi dahil sa kanyang mga lihim na dala. Sinasabing may kakaibang kakayahan ang bawang sa pagpapalakas ng katawan at paglaban sa mga sakit, ngunit sa kabila ng lahat ng mga positibong aspeto ng bawang, may mga kasaysayan at alamat na nagsasabing ito ay may kapangyarihang labis na nakakatakot. Ang kanyang unang gabing pagdating sa bayan ay naging puno ng kababalaghan. Habang siya ay naglalakad sa madilim na kalsada patungo sa isang maliit na bahay na nakatago sa dulo ng barangay, napansin niyang tila may mga mata na sumusunod sa kanya. Ngunit hindi ito basta-basta mga mata ng tao, may mga mata ng nilalang na tila hindi nakikita ng karamihan, mga mata na nagmamasid mula sa dilim. Tila isang presensya ang nagmamasid sa kanya, at naramdaman niya ang malamig na hangin na sumasagi sa kanyang balat, ang mga tunog ng kagubatan na tila malapit at matindi ang pag-ihip ng hangin. Habang patuloy siyang naglalakad, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa mga kwento na kanyang narinig sa mga matatandang mang-ugali ng halamang gamot. Ang bawang, sa kabila ng mga benepisyo nito sa kalusugan, ay may kinalaman sa mga paniniwala at alamat na nagsasabing ito ay may bisa laban sa mga nilalang ng dilim, ang mga aswang. Bilang isang magsasaka na pinalad na natutunan ang mga lihim ng kalikasan, napag-alaman ni Mang Tito na may mga bayan na ipinagbabawal ang bawang dahil sa takot na magdulot ito ng pag-aalburuto sa mga aswang. May ilang tao na naniniwala na kapag ang bawang ay nagiging bahagi ng buhay ng mga tao sa kanilang lugar, may mga masamang epekto ito sa mga nilalang ng dilim. Ipinagbabawal ito dahil sa takot na magalit ang mga aswang at maging sanhi ng kapahamakan sa buong bayan. Ngunit si Mang Tito ay hindi naniniwala sa mga ganitong alamat. Para sa kanya, ang bawang ay isang simpleng halamang gamot na may malakas na bisa laban sa mga karaniwang sakit. Hindi niya alam na ang kanyang desisyon na magdala ng bawang sa bayan ay magdudulot ng mas malalim na suliranin at magbubukas ng mga misteryo na hindi kayang ipaliwanag ng mga ordinaryong tao. Sa kanyang unang gabi sa bayan, habang siya ay nagpapahinga sa maliit na bahay ni Lola Ising, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang naririnig na ingay mula sa mga hayop o ang mga normal na tunog ng kalikasan. Tila may kakaibang presensya na nagsimulang dumapo sa buong bayan, at ang mga tao sa paligid ay tila natatakot na magsalita ng malakas. Bago pa man magsimula ang kanyang negosyo ng bawang sa bayan, napag-alaman ni Mang Tito na may mga nagsasabing ang mga aswang sa bayan ay kilala sa kanilang mga kakaibang kakayahan. May mga kwento ng mga hindi makitang nilalang na tumatakbo sa dilim, mga pag-ihip ng hangin na may kasamang amoy na hindi maipaliwanag, at ang mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng mga tao.
Tila ba ang lahat ng mga ito ay may koneksyon sa bawang na kanyang dala, at ang mga tao ay nagsimulang mag-alinlangan sa kanyang pagdating. Ang unang gabi ng kanyang paninirahan sa bayan ay puno ng katanungan at pag-aalala. Ano ang hinaharap ng Mang Tito sa kanyang pakikisalamuha sa bayan? Ano ang magiging epekto ng kanyang desisyon na magdala ng bawang? Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay lamang ang sigurado, ang mga lihim ng bayan ay magsisimulang lumabas, at ang mga taong matagal nang nagtatago sa dilim ay muling magbabalik. Ang bawang na dala ni Mang Tito ay hindi ordinaryong bawang. Ito ay isang uri ng halamang gamot na may kakaibang kakayahan, ang magtaboy ng mga masasamang espiritu at mga nilalang ng dilim, tulad ng mga aswang. Sa kabila ng mga benepisyo nito sa kalusugan, ang bawang ay itinuturing na isang delikadong halamang gamot sa ilang mga bayan, kabilang na ang bayan kung saan siya ngayon naroroon. Ayon sa mga matatandang mang-ugali ng halamang gamot, ang bawang ay may kakayahang magpahina ng mga nilalang ng dilim at itaboy ang kanilang masasamang kapangyarihan. Ang kwento ng bawang ay nagsimula pa noong unang panahon nang ang mga tao sa bayan ay nakaranas ng sunod-sunod na pag-atake mula sa mga aswang. Ang mga aswang ay mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, sumipsip ng dugo, at kumain ng laman ng mga tao. Ang kanilang presensya ay nagdudulot ng takot at pagkabalisa sa mga tao, at ang mga lokal na mang-ugali ng halamang gamot ay naniniwala na ang bawang ay isang makapangyarihang sandata laban sa mga nilalang na ito. Ayon sa mga alamat, ang bawang ay may matinding amoy na hindi kayang tiisin ng mga aswang. Ang matalim na amoy ng bawang ay nakakapagpaalis sa kanilang mga kapangyarihan, kaya't ito ang naging pangunahing proteksyon ng mga tao sa bayan laban sa mga aswang. Gayunpaman, may isang matandang kwento na nagsasabing may isang malaking sakripisyo na kailangang gawin upang gamitin ang bawang ng maayos. Ang bawang, ayon sa mga matatanda, ay isang bagay na hindi dapat basta-basta gamitin ng sinuman. Itinuturing itong isang sagrado at ipinagbabawal na bagay sa ilang mga lugar, at may mga paniniwala na kapag ang bawang ay itinapon o ginamit ng walang pag-ingat, maaari itong magdulot ng galit mula sa mga aswang. Kung ang bawang ay magiging bahagi ng isang lugar, may mga kaganapan na maaaring maganap, ang mga aswang ay magagalit at magsisimulang maghasik ng kaguluhan. Si Mang Tito ay hindi na bago sa mga kwentong ito. Siya ay pinalad na lumaki sa isang puok kung saan ang bawang ay isa sa mga pinahahalagahang halamang gamot, ngunit hindi niya alam na sa kanyang pagdating sa bayan ay magbubukas siya ng isang bagong kabanata ng mga kaganapang hindi pa nasusulat. Noong unang gabi ng kanyang pananatili sa bayan, habang ang mga tao ay abala sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain, nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-usap kay Lola Ising, ang matandang mang-ugali ng halamang gamot na nagpakilala sa kanya sa bayan. Pinayuhan siya ni Lola Ising na mag-ingat sa paggamit ng bawang at huwag itong ipamahagi ng basta-basta. Para sa kanya, ang bawang ay isang simpleng halamang gamot na makikinabang ang buong komunidad. Hindi siya naniniwala na ito ay magdudulot ng masamang epekto. Gayunpaman, ang mga pahayag ni Lola Ising ay nagsimulang magdulot ng takot sa kanyang puso. Minsan, ang mga tao sa bayan ay tila may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag ng mga ordinaryong tao, mga bagay na nagaganap sa dilim, mga kakaibang nilalang na hindi nakikita ng mata, at mga kaganapang tumatak sa kasaysayan ng bayan. Habang siya ay nag-iisip ng mga posibleng panganib ng kanyang desisyon, natutunan ni Mang Tito na may mga paniniwala ang mga tao sa bayan na nagsasabing ang bawang ay hindi lang isang halamang gamot. Ito rin ay isang simbolo ng lumang panahon, isang sagisag ng paglaban sa dilim at kasamaan. Subalit, may mga tao na hindi nais itong muling buhayin, dahil sa takot na magbalik ang mga nilalang ng dilim na matagal nang nawala. Isang gabi, habang naglalako siya sa mga kabahayan sa bayan, nakatagpo siya ng isang hindi inaasahang pagkakataon. Sa isang maliit na kanto, nakita niyang nag-uusap ang dalawang kababaihan na may mga seryosong ekspresyon sa kanilang mukha. Tinutuklas nila ang isang alamat na ang bawang ay may kapangyarihang magtakda ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga aswang. Kung ito ay ginagamit ng tama, maaari nitong protektahan ang bayan. Ngunit kung ito ay mali ang pagkakagamit, maaaring magsimula ang isang bagong era ng kasamaan na mahirap na mabawi. Nang narinig ni Mang Tito ang mga ito, napagtanto niyang may higit pang mga lihim ang bayan na hindi niya alam.
Ang mga kasaysayan ng bawang at mga aswang ay hindi lang basta kwento. Ang mga ito ay may mga matinding epekto sa kanilang buhay at sa mga desisyon na kanyang gagawin sa hinaharap. Habang siya ay patuloy na naglalako ng bawang, nagdadalawang isip si Mang Tito kung ito ba ay tamang hakbang. Huwag magkamali, ang bawang na dala niya ay hindi ordinaryo. Ang bawat hakbang na kanyang gagawin ay magpapakita kung ang mga kwento ng bayan ay isang alamat lamang o isang katotohanan na naghihintay na mangyari. Ang desisyon ni Mang Tito na magsimula ng paglalako ng bawang ay hindi madaling ginawa. Bagamat siya ay may mga pag-aalinlangan, ang pangako ng mga benepisyo na hatid ng bawang sa kalusugan at proteksyon ng bayan ay patuloy na humihikayat sa kanya. Kaya naman, isang gabing madilim, nang ang mga tao sa bayan ay abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nagpasya siyang simulan ang kanyang lihim na negosyo. Hindi ito magiging madali at alam ni Mang Tito na kailangan niyang mag-ingat. Bago siya nagsimula, nagtipon si Mang Tito ng mga kabahayan sa ilang bahagi ng bayan. Hindi siya naglako sa maliwanag na araw, kundi sa mga oras ng dilim nang walang nakakakita. Pinili niyang maglakad sa madidilim na kalsada upang makaiwas sa mata ng mga tao at ng mga otoridad. Ang kanyang misyon ay simple, magbenta ng bawang sa mga tao na nais bumili nang hindi nila alam ang mga lihim na kaakibat ng halamang gamot. Habang siya ay naglalakad, nagdalawang isip siya tungkol sa mga tao sa bayan. Sino ang makikinig sa kanya? Sino ang mga tao na handang tanggapin ang bawang, at sino naman ang magtatangi sa kanya at sa kanyang negosyo? Ang mga tao sa bayan ay may sariling mga paniniwala, at malaki ang posibilidad na hindi siya tatanggapin o baka may mga tao pang mag-uulat sa kanya sa mga otoridad. Sa kabila ng kanyang mga pangarap at takot, nagpatuloy si Mang Tito sa kanyang misyon. Unang dumaan siya sa bahay ni Kapitana Mila, ang pinuno ng bayan, na kilala sa pagiging istrikto at mahigpit sa pagpapatupad ng mga lokal na batas. Bagamat may takot na naramdaman si Mang Tito, pinili niyang ipakilala ang bawang kay Kapitana Mila. Ang kanyang layunin ay hindi lamang magbenta, kundi ipakita na ang bawang ay hindi isang simpleng halamang gamot. Ito ay may kakayahan upang protektahan ang bayan laban sa mga aswang, at para kay Mang Tito, ang bawang ay isang huling depensa laban sa mga nilalang ng dilim. Nang dumaan siya sa bahay ni Kapitana Mila, ang kabigatan ng kanyang puso ay parang isang mabigat na bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Ang hindi niya alam ay ang mga mata ng mga tao sa paligid ay sumunod sa kanya, nagmamasid mula sa mga bintana ng kanilang mga bahay. Isa itong paalala na sa bayan ng mga matitibay na tradisyon, ang bawat kilos ng isang tao ay may epekto sa buong komunidad. Kung siya ay magkamali, magiging sanhi ito ng malaking kaguluhan, at hindi lang siya ang maapektuhan, kundi pati na rin ang buong bayan. Ngunit sa kabila ng mga alalahanin, nagpatuloy si Mang Tito. Dumating siya sa bahay ni Kapitana Mila at tumuktok sa pinto. Pagsapit ng mga ilang minuto, lumabas ang matandang pinuno ng bayan na may mga alalahanin sa kanyang mata. Si Kapitana Mila ay isang matandang babae na bihasa sa mga tradisyon ng kanilang bayan, at siya ay may mga lihim na alam tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang ng dilim. Mang Tito, wika ni Kapitana Mila habang siya ay nakatayo sa pintuan. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Iho, nais ko sanang magbenta ng bawang dito sa inyong bayan, tugon ni Mang Tito, habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Ang init ng hangin ay parang may dala ng hindi pangkaraniwang presensya. Mayroong mga tao na nangangailangan nito, at ako'y magbibigay ng tulong sa kalusugan at proteksyon. Bawang, tanong ni Kapitana Mila na may kasamang duda at galit sa kanyang tinig. Bakit bawang? Hindi ba't alam mo na ipinagbabawal ang mga ganitong bagay dito sa bayan? Huwag mong gawing biro ang mga usaping ito, Mang Tito. Ang bawang ay mayroong kapangyarihan na maaari mong hindi matutunan hanggang sa huli. Naguguluhan, si Mang Tito ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagtakang malaman ang mga detalye tungkol sa mga usap-usapan, ngunit ang sinabi ni Kapitana Mila ay nagbigay sa kanya ng isang mahalagang pahiwatig, ang bawang ay may malaking epekto sa mga tao, ngunit may kapangyarihan itong magdulot ng takot at panganib. Nais niyang magpatuloy, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang mag-alinlangan. Dapat ba niyang ituloy ang paglalako ng bawang, o dapat niyang sundin ang mga babala ng mga tao sa bayan? Puno ng pag-aalinlangan, nagpasya si Mang Tito na umalis at magpatuloy sa kanyang misyon.
Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang maglako ng bawang sa mga hindi kilalang tao. Hindi niya pa rin alam kung sino ang maaaring magtiwala sa kanya, ngunit natutunan niyang unti-unti ay may mga tao rin na nakarinig ng mga kwento tungkol sa mga benepisyo ng bawang. Ilan sa mga ito ay mga matatanda at mga mang-ugali ng halamang gamot na matagal nang naniniwala sa mga kapangyarihan ng bawang. Habang ang kanyang negosyo ay patuloy na lumalago, napansin ni Mang Tito na ang ilang tao sa bayan ay nagiging kakaiba. Hindi tulad ng dati, may mga tao na nagsisimulang magsalita ng mga hindi maiwasang kwento ng mga aswang. Nagsimula siyang magduda kung ang kanyang desisyon na magdala ng bawang ay nagiging sanhi ng hindi pangkaraniwang pagbabago sa bayan. Kahit na ang mga tao ay tahimik at hindi direktang nag-uusap tungkol sa bawang, ang mga kakaibang kilos ay nagsimulang magpakita. Nais man ni Mang Tito na patunayan ang kanyang layunin, isang bagay ang tiyak, ang kanyang negosyo ng bawang ay magbubukas ng mga pintuan na hindi niya kayang isara, at ang mga lihim ng bayan ay magsisimulang magbukas sa ilalim ng dilim. Habang ang negosyo ni Mang Tito ay patuloy na lumalago, nagsimula ring magbago ang kapaligiran sa bayan. Hindi na lamang ang mga tao ang nagiging kakaiba, kundi pati na rin ang mga pangyayari sa gabi. Ang mga tao sa bayan, na dati tahimik at magaan ang loob, ay nagsimulang magsabi ng mga kwento tungkol sa mga kakaibang tunog sa gabi. May mga nagsabing may mga malalaking anino na dumadaan sa mga kalsada, at may mga narinig na tila mga ungol mula sa mga madidilim na sulok ng bayan. Ang mga ganitong kwento ay nagpasimula ng takot, at naging sanhi ng hindi maipaliwanag na pangamba sa mga kababayan ni Mang Tito. Isang gabi, habang si Mang Tito ay abala sa kanyang paglalako, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Siya ay dumaan sa isang kanto ng bayan na bihirang madaanan ng mga tao, isang lugar na itinuturing na hindi ligtas dahil sa mga alamat na naugnay sa lugar na iyon. Doon, nakatagpo siya ng isang lalaki na naghahalo ng mga tingin ng takot at ng galit. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakita siyang hindi karaniwang tao. Ngunit may ibang pakiramdam si Mang Tito sa gabing iyon, ang hangin ay tila malamig at may kakaibang amoy na nagsimula siyang maramdaman. Ang lalaki, na nagngangalang Andres, ay lumapit kay Mang Tito at nagsabi ng mga katagang hindi niya inaasahan. Mang Tito, huwag mong gawing biro ang mga bawang na ibinibenta mo. May mga tao rito sa bayan na hindi kayang tanggapin ito. Ang mga aswang ay magsisimula ng magbalik, ang sabi ni Andres na may panginginig sa kanyang tinig. Hindi mo alam ang kalalabasan ng mga ginagawa mo. Bilang isang matandang mang-ugali ng halamang gamot, hindi pa naranasan ni Mang Tito ang isang direktang babala na tulad ng kay Andres. Hindi siya nakaramdam ng takot, ngunit ang sinseridad sa mga mata ni Andres ay nagpapaalala sa kanya ng mga babala ni Lola Ising. Kaya't, nang hindi nagpapakita ng takot, si Mang Tito ay nagpatuloy sa kanyang daan. Ngunit ang mga salitang sinabi ni Andres ay nagpabago ng kanyang pananaw sa kanyang negosyo. Kinabukasan, nang mag-umpisa na naman ang kanyang paglalako, nagsimula na rin ang mga pangyayari na hindi na maipaliwanag. Ang mga kabahayan na dati tahimik, ngayoy puno ng anino sa dilim ng gabi. Ang mga aso ay nagsisimulang mag-angal sa mga kalsadang tahimik, at may mga sinasabing nakikita ng ilang tao na naglalakad sa dilim na may mga pailaw na hindi normal. Ang mga matatanda ay nagsimulang magbantay sa paligid, at may mga abiso na umiiwas sa mga puok na kilala sa pagiging pinagmumulan ng mga kwento ng aswang. Dahil dito, nagsimulang magduda si Mang Tito kung tama ba ang kanyang ginagawa. Habang siya ay patuloy na naglalako, napansin niyang may mga kababayan na tila nagsisimulang magtakda ng mga patakarang hindi na ipagpapatuloy ang pagbili ng bawang. Ang mga tao ay nagiging mas mapanuri at may takot sa kanilang mga mata. Ang mga biktima ng mga aswang ay nagsimulang magtago at hindi nagsasalita tungkol sa kanilang karanasan. Sa isang partikular na gabi, habang naglalakad siya patungo sa isang maliit na kubo sa isang liblib na bahagi ng bayan, isang hindi inaasahang kaganapan ang naganap. Habang dumaraan siya sa kalsadang tahimik, isang malakas na tunog ng mga palasyo at kagubatan ang narinig mula sa isang madilim na sulok. Isang malupit na ingay ng malalaking pakpak at mga ungol ang narinig ni Mang Tito mula sa likod ng mga puno. May kakaibang puwersa na tila nagmumula sa dilim na sumasapaw sa paligid. Hindi na nakapaghintay si Mang Tito at nagsimulang magtago sa ilalim ng puno upang magmasid. Dahan-dahan niyang tinanaw ang madilim na kalsada,
at doon, sa ilalim ng mga puno, nakita niya ang isang malaking nilalang na may maitim na balat at matalim na mga pangil. Ang nilalang ay may mga pakpak na sumasaklaw sa buong katawan nito, at tila nagmamasid sa paligid upang maghanap ng mga biktima. Ang aswang na nakita ni Mang Tito ay hindi tulad ng mga aswang na karaniwan niyang naririnig sa mga kwento. Ang nilalang na ito ay naglalakad na tila isang maligno na may malupit na mga mata. Wala itong pakialam sa paligid at tumuloy lamang sa madilim na sulok ng bayan, patuloy na nagmamasid. Hindi na nakapagsalita si Mang Tito. Ang natutunan niya mula sa gabing iyon ay ang matinding takot na dulot ng mga aswang, at ngayon, nagiging mas real at makapangyarihan pa ang mga nilalang na ito sa paligid ng bayan. Na-realize niyang hindi na basta-basta ang paglalako ng bawang, dahil tila nagiging mas buhay ang mga alamat at mga kwento sa kanyang harapan. Matapos ang insidenteng iyon, naging mas mapanuri si Mang Tito sa kanyang negosyo. Hindi lamang siya nag-aalok ng bawang sa mga kababayan niya, kundi nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga pahiwatig ng mga kakaibang pangyayari sa bayan. Habang naglalako siya ng bawang, unti-unti niyang natutuklasan na may mga pahiwatig at lihim ang mga matatanda at mga mang-ugali ng halamang gamot na hindi siya pwedeng basta-basta magbenta ng bawang nang walang mga kaakibat na kaalaman. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mang Tito sa isang maliliit na kubo, dumaan si Lola Ising, ang matandang mang-ugali ng halamang gamot at isa sa mga pinakakilalang tagapag-alaga ng tradisyonal na kaalaman sa bayan. Matapos ang mga kwentuhan at pagtanggap ng mga payo mula kay Lola Ising, nagsimulang magbukas ang mga mata ni Mang Tito sa mga hindi kayang ipaliwanag ng mga tao sa bayan. Ano bang nangyayari sa ating bayan, Lola? Tanong ni Mang Tito habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matandang mang-ugali. Bakit nga ba ako ang pinili upang magdala ng bawang dito? Si Lola Ising ay tumingin kay Mang Tito na may mabigat na mga mata at nagsalita ng mahinahon. Bawang ay hindi lamang isang gamot, Mang Tito. May mga kapangyarihan itong natatangi na nagsisilbing proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim, ang mga aswang. Ngunit ang bawang ay hindi lang basta-basta ipinamamahagi. Kung wala kang sapat na kaalaman kung paano ito gamitin, maaari itong magdulot ng mas malalang panganib. Panganib, tanong ni Mang Tito, ang kanyang pagkabigla ay nagbigay daan sa mas matinding alalahanin. Paano ako makakaiwas sa mga panganib na ito? Sumagot si Lola Ising habang tinuturo ang isang maliit na balumbon ng bawang na nakalagay sa kanyang hapagkubo. Ang bawang ay may kakayahan na humarang sa mga aswang. Ngunit ang sinuman na maglalako ng bawang nang hindi alam ang tamang ritual at paggamit nito ay maaaring magbukas ng mas malupit na pinto ng kasamaan. Bawang lamang, Mang Tito, ang kailangan mo, ngunit may kaakibat na kaalaman at proteksyon. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, natutunan ni Mang Tito na ang bawang ay hindi lamang isang pangkaraniwang halaman. May mga sinaunang ritual na kinakailangang sundin upang maging epektibo ito laban sa mga aswang. Ang bawang ay hindi maaring basta-basta ipamahagi ng walang wastong pag-unawa kung paano gamitin ang bawat bahagi nito at kung paano ito itanim at ilagay sa mga tamang lugar upang maiwasan ang mga kapahamakan. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula nang magbago ang pananaw ni Mang Tito sa kanyang negosyo. Alam niyang hindi basta-basta ang magbenta ng bawang. Ang bawang ay isang tuol sa mas mataas na layunin at ang bawat galaw at hakbang niya ay may epekto sa buong komunidad. Ipinagpatuloy niya ang pagtanggap ng mga payo at aral mula kay Lola Ising at mga iba pang mang-ugali ng halamang gamot. Habang dahan-dahan niyang natututo, isang araw ay ipinakita sa kanya ni Lola Ising ang isang lihim na hindi pa niya alam. Bawang, Mang Tito, wika ni Lola Ising habang iniabot sa kanya ang isang maladalisay na bawang, hindi lang ito isang halamang gamot. Kung ito ay gagamitin ng tama, ito ay magbibigay proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit kung mali ang paggamit nito, maaari itong magdala ng kamatayan. Dahil sa takot na dulot ng mga pagkatalos na ito, nagdesisyon si Mang Tito na mas palalimin pa ang kanyang pag-aaral. Naghanap siya ng mga sinaunang aklat at mga manuskrito na naglalaman ng mga ritual at kasaysayan ng bawang at ang kakayahan nitong labanan ang mga aswang. Habang unti-unting sumisikip ang kanyang mundo, natutunan ni Mang Tito na ang bawang na kanyang ipinaglalako ay higit pa sa isang lunas o gamot. Ito ay may kakayahang magbigay proteksyon, ngunit maaari rin itong magdulot ng kalituhan at panganib.
Isang gabi, dumating ang isang hindi inaasahang bisita sa kanyang bahay. Isang kabataang lalaki na nagngangalang Juan na may mga pangarap at mga layunin. Nagdala siya ng isang kakaibang amoy ng bawang at sinabing, "Mang Tito, may pagkakataon na magamit natin ang bawang upang magdala ng kapayapaan sa bayan." Ngunit may mga hindi tamang tao na nagmamaneho ng kapangyarihan nito. Si Juan ay nagsimulang magturo kay Mang Tito tungkol sa mga hindi tamang tao na naglalako ng bawang at gumamit nito upang pagmulan ng kaguluhan at takot. Kung hindi tayo mag-iingat, Mang Tito, baka tayo mismo ang magdulot ng mga kasamaan na ito, dagdag pa ni Juan. Mabilis na nakatanim sa isip ni Mang Tito ang mga salitang ito. Sa bawat hakbang na ginawa niya, unti-unting nagiging mas malinaw kung gaano kalaki ang sakripisyo at responsibilidad na nakatali sa kanyang negosyo. Hindi na ito basta-basta paglalako ng bawang, ito ay isang misyon na kailangang ipagpatuloy, ngunit hindi nang walang pag-ingat at tamang kaalaman. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mapansin ni Mang Tito ang mga kakaibang pangyayari sa kanyang paligid. Habang patuloy siyang naglalako ng bawang at natututo ng mga ritual at kaalaman mula kay Lola Ising at Juan, napansin niya na ang mga taong kanyang nakakasalubong ay nagiging mas malamig at maingat sa kanya. Nagsimula siyang makaramdam ng presensya ng isang lihim na puwersa na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang mga tao na tila hindi niya kilala ay nagsisimulang magpakita ng interes sa kanyang mga paninda at hindi maiwasang magtanong kung may kinalaman ang bawang sa kanilang kaligtasan. Isang hating gabi, habang si Mang Tito ay naglalakad patungo sa isang kanto upang magbenta ng bawang, nakatagpo siya ng isang matandang babae na tila may pinagdadaanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng mag-abot ng ilang bariya kay Mang Tito upang bumili ng bawang. "Mang Tito," ang matandang babae ay nagmamadaling nagsalita, "huwag mong gawing biro ang iyong ginagawa. Huwag mong ipamahagi ang bawang nang walang alam kung paano ito gamitin. Dahil kung magkamali ka, maaari mong mapag-ugatan ang kasamaan na hindi mo kayang kontrolin." Nagulat si Mang Tito sa mga sinabi ng matandang babae. Tila ang bawat isa na bumibili ng bawang ay may kaalaman at karanasan na hindi niya alam. Hindi ba't dapat ay madali lang ang negosyo ng bawang? Bakit may mga babala pa, at bakit may mga takot na nararamdaman ang mga tao sa bawat paglipas ng mga araw? Habang ang matandang babae ay umalis, nagsimulang magtaka si Mang Tito kung sino ba talaga ang mga tunay na aswang at kung bakit patuloy silang nagpapakita sa bayan. Tinutuklasan niyang may mga alamat at kwento na nagsasabing ang mga aswang ay hindi lamang mga nilalang na sumisipsip ng dugo, kundi mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at maglakbay sa pagitan ng mga mundo. Ngunit sa kabila ng mga alamat, walang sinuman ang may konkretong ebidensya ng kanilang pagkakaroon. Sa isang pagkakataon, habang naglalako si Mang Tito sa tabi ng isang madilim na kagubatan, napansin niya ang isang kakaibang grupo ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng isang hindi malirip na kabangisan, at may mga bagay na hindi siya maintindihan sa kanilang mga pag-uusap. Sa isang sulok ng kanyang utak, ang mga salitang sinabi ni Juan at ng matandang babae ay bumalik sa kanya. "Huwag mong gawing biro ang bawang. Maaari mong maipag-ugnay ang kasamaan." Habang nagmamasid siya sa mga tao, napansin niya ang isang lalaki na may malademonyong itsura. Ang kanyang mukha ay hindi karaniwan, at may mga itim na pako na tumutubo mula sa kanyang mga daliri. Ang mga mata ng lalaking ito ay naglalaman ng isang uri ng kasamaan na hindi maipaliwanag. Isang bagay ang bumangon sa isipan ni Mang Tito, ang lalaki ay hindi tao. Isa siyang aswang. Sa pangyayaring ito, natuklasan ni Mang Tito na ang mga aswang ay hindi isang uri ng nilalang na dapat ikahiya o katakutan. Ang mga ito ay may iba't ibang anyo at may mga kakayahan na mahirap ipaliwanag sa ordinaryong mata. Ang mga aswang ay mga nilalang na may lihim na kapangyarihan at may kakayahang magtago sa mata ng mga tao. Ngunit sa kabila ng kanilang mga nakakatakot na kakayahan, isang bagay ang tanging maliwanag sa lahat ng ito, may mga aswang na hindi kumikilos para sa kanilang sariling kapakinabangan, kundi may layunin na kontrolin ang buhay ng iba at mangakit ng mga tao patungo sa dilim. Mula sa gabing iyon, nagsimula nang magbukas ang mga mata ni Mang Tito sa tunay na anyo ng kanyang mga kaaway. Ang mga aswang ay hindi lang mga halimaw na tinatakot ang bayan, sila ay mga nilalang na may kaharian sa dilim,
at bawat isa sa kanila ay may layunin na maghasik ng takot at magdala ng kasamaan sa bawat sulok ng bayan. Habang pinapansin ni Mang Tito ang mga palatandaan ng mga aswang sa kanyang paligid, nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang sarili at ang bayan laban sa kanila. Hindi sapat ang magbenta lamang ng bawang, kailangang malaman ang mas malalim na kahulugan at layunin nito sa digmaan laban sa mga aswang. Nagpatuloy si Mang Tito sa kanyang misyon, ngunit sa bawat hakbang, mas nahulog siya sa isang madilim na labirint na puno ng mga misteryo at panganib. Ang mga lihim ng bawang ay nagsimulang magbukas, at ang mga mata ng bayan ay nagsimulang magbukas din sa mga bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. Habang patuloy ang mga kaganapan sa bayan at ang takot ay dumadami, nagsimulang magbukas ang mga mata ng mga tao kay Mang Tito. Napansin ng mga kababayan niya na may kakaibang lakas na sumasama sa bawat bawang na ipinaglalako niya. Isang gabi, si Mang Tito ay pinuntahan ng isang grupo ng mga matatanda at mga mang-ugali ng halamang gamot. Ang kanilang mga mata ay puno ng alalahanin, ngunit ang kanilang mga tinig ay matatag, puno ng hangarin na protektahan ang bayan. Mang Tito, nagsimula si Lola Ising, hindi na sapat na magbenta ka lamang ng bawang. Ang mga aswang ay hindi simpleng nilalang na malalabanan ng isang halaman. Kinakailangan mong maghanda ng isang planong hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa buong bayan. Nagulat si Mang Tito, ngunit sa kabila ng kanyang takot, nakaramdam siya ng matinding responsibilidad. Hindi niya na kayang baliwalain ang mga panganib na dulot ng mga aswang. Ang mga kwento ng mga taong nawawala at ang patuloy na takot na nararamdaman ng mga tao sa bayan ay nagsimulang magbigay daan sa isang mas matinding layunin, ang paglaban sa mga nilalang na naglalayong maghasik ng kaguluhan. Si Lola Ising at ang ibang mang-ugali ng halamang gamot ay nagsimulang magtulungan. Inilahad nila kay Mang Tito ang isang sinaunang ritual na magpapalakas sa mga kakayahan ng bawang. Hindi ito basta-basta, paliwanag ni Lola Ising. Ang ritual na ito ay nangangailangan ng buong komunidad. Kailangan nating magtulungan upang mapalakas ang lakas ng bawang at maprotektahan ang ating bayan. Ang ritual ay binubuo ng 3 bahagi. Una, ang tamang pag-aani ng bawang na may ritual ng panalangin. Ikalawa, ang pagtatago ng bawang sa mga estratehikong lugar sa buong bayan upang magsilbing proteksyon laban sa mga aswang. At ikatlo, ang pag-imbita sa mga makapangyarihang mang-ugali na makilahok sa isang seremonya ng pagsasama ng kanilang mga lakas upang magbigay ng proteksyon sa bayan. Si Mang Tito, bilang tagapaghatid ng bawang, ang naging pinuno ng seremonyang ito. Hindi na niya kayang baliwalain ang tungkuling ipinagkaloob sa kanya. Ngunit alam niya na hindi lamang siya ang magtatagumpay sa laban. Kailangan niyang magsanib puwersa sa mga kababayan niya upang ang proteksyon laban sa mga aswang ay maging matagumpay. Isang linggo ng paghahanda ang isinagawa. Inikot ni Mang Tito ang buong bayan, pinamamahagi ang bawang sa mga tao, at ipinapaliwanag ang kahalagahan ng kanilang pagsasama sa ritual. Habang ipinagpapalaganap ang kanyang mga natutunan, nagsimula siyang makakita ng mga hindi inaasahang suporta. Ang mga kababayan niya na dati nag-aalangan ay nagsimula ng magtulungan. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay nagbuo ng mga pangkat upang mag-imbak ng bawang sa mga posibleng daan ng mga aswang, habang ang mga bata at matatanda ay nagdasal at nagsagawa ng mga ritual ng proteksyon. Habang tumatagal ang paghahanda, naging malinaw kay Mang Tito na ang pinakamalaking kaaway nila ay hindi lamang ang mga aswang kundi ang takot na nakatanim sa puso ng bawat isa. Kaya't nagsimulang magtulungan ang buong bayan, pinapalakas ang kanilang samahan at pagkakaisa. Kung noon ay natatakot ang bawat isa, ngayon ay nagsisimula silang magtulungan at magtiwala sa lakas ng bawat isa. Isang gabi, matapos ang ilang linggong paghahanda, nagsimula ang seremonya. Ang mga mang-ugali ng halamang gamot at si Mang Tito ay nagsama-sama sa isang malawak na kapatagan sa gitna ng bayan, isang lugar na madalas na pinagmumulan ng takot. Ang mga tao ng bayan ay nagtipon sa paligid, na may mga ilaw na nagsisilbing gabay sa dilim ng gabi. Si Lola Ising, kasama ang iba pang mang-ugali, ay nagsimula ng panalangin, habang ang iba ay nagsagawa ng mga ritual upang ipalakas ang mga bawang. Si Mang Tito ay nagsagawa ng huling bahagi ng ritual, itinataas ang isang buslo ng bawang at iniaalay sa kalangitan. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng kakaibang pagninig ng hangin,
at ang paligid ay tila napuno ng liwanag mula sa mga ilaw na nagmumula sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi nila alam, ang mga aswang ay nagsisimula ng magtangkang makialam. Sa gitna ng seremonya, nang nagsimula ng magdasal ang buong bayan at isinasagawa ang ritual ng bawang, isang matinding hangin ang humampas, dala ang amoy ng dilim at takot. Si Mang Tito, habang nakatayo sa harap ng buong komunidad, ay nakaramdam ng isang kakaibang presensya. Sa isang iglap, ang mga mata ng bawat isa sa bayan ay nagtaglay ng takot nang makita nilang nagsimulang magliwanag ang buong paligid. Ang mga nilalang na hindi nila kayang ipaliwanag ay nagsimulang magpakita mula sa dilim ng kabubatan, ang mga aswang na matagal nang nagmamasid sa bayan. Ang mga aswang ay may masamang intensyon. Hindi sila papayag na mawalan ng kanilang kapangyarihan, at ang ritual na iyon ay nagbigay ng huling babala sa kanila. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsimula ng maglabas ng kanilang mga kakaibang anyo. May mga nilalang na may pakpak at mahabang pangil, at may ilan namang nagbago ng anyo mula sa mga paborito nilang tao upang maghasik ng takot at kalituhan. Ngunit hindi nakatago ang lakas na pinagsama ng mga tao. Nang magsimulang lumapit ang mga aswang, ang mga nilalang ay nakatagpo ng mga tangkang humarang sa kanilang daraanan. Ang mga bawang na nakatanim sa mga puok at ang mga tawag ng mga tao sa mga sinaunang Diyos at diwata ay nagsimulang magbigay proteksyon sa bayan. Ang amoy ng bawang ay sumabog sa hangin, at ang mga aswang na tumangkang lumapit ay napilitang umatras. Sa harap ng malaking banta, si Mang Tito ay nagsimula ng huling hakbang ng ritual, ang pagsasabog ng huling balot ng bawang sa paligid. Habang itinataas ang buslo ng bawang, ang mga sinag ng liwanag ay nagningning mula dito, isang senyales na ang kalaban ay magsisimulang maglaho. Ang bawat tumpok ng bawang ay naging parang isang panangga na humaharang sa mga aswang. Nang maramdaman ng mga aswang ang nakakabaliw na kapangyarihan ng bawang, nagsimulang mangyari ang isang kababalaghan. Ang ilang mga aswang na hindi nakapaghanda ay nagsimulang magbago ng anyo at naglaho sa dilim. Isang matinding halakhak ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pinakamalaking lider ng mga aswang, isang nilalang na may kagat na ng dilim sa bawat hakbang, ay lumapit kay Mang Tito. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot. Hindi mo kami kayang talunin, Mang Tito. Ang inyong ritual at bawang ay pansamantala lamang, ang sigaw ng aswang habang papalapit sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ng buong bayan ang umabot sa mga aswang. Ang mga kababayan ni Mang Tito ay nagsanib puwersa upang magbigay lakas at tapang. Nagpasya si Mang Tito na hindi lamang ito magiging laban ng isang tao, kundi ng buong komunidad. Sa bawat sigaw ng bayan, ang mga aswang ay nagsimulang manghina. Ang bawat tao ay nagbigay ng lakas sa pamamagitan ng pagsasama ng kanilang mga panalangin at tawag sa kanilang mga ninuno, at sa bawat tawag, ang mga nilalang ng dilim ay tila nawawala sa kanilang harapan. Ang pinuno ng mga aswang, sa kabila ng kanyang lakas, ay nagpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit sa huli, napagtagumpayan siya ng sama-samang lakas ng bayan. Nang ang liwanag ng araw ay sumik, naglaho ang huling mga aswang sa kanilang harapan. Walang kalaban-laban, ang mga nilalang na naghatid ng takot sa bayan ay naglaho, at ang bayan ay nanumbalik sa kapayapaan. Matapos ang labanan, si Mang Tito at ang buong bayan ay nagtipon sa isang malaking salo-salo upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ang bawat isa ay nagpasalamat sa mga ginawa nilang sakripisyo at sa mga aral na natutunan mula sa sinaunang ritual. Ang mga bawang ay naging simbolo ng kanilang pagkakaisa at lakas, isang paalala na hindi kayang talunin ng dilim ang isang bayan na magkasama at nagsisilbing proteksyon sa isa't isa. Si Mang Tito, na dati isang simpleng maglalako ng bawang, ay naging isang bayani sa mata ng kanyang mga kababayan. Hindi lamang siya isang naglalako ng bawang, kundi isang tagapagtanggol ng kanilang bayan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na ang laban sa dilim ay hindi isang laban ng isa, kundi isang laban ng buong komunidad. At sa bawat hakbang na kanilang tinahak, natutunan nilang higit pa sa bawang, ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa at pananampalataya sa isa't isa.